5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan sa mga Biyernes, epekto sang habagat padayon nga mabatyagan sa pila ka lugar sa Panay kag Negros. Pila ka balay sa coastal area sa Iloilo City naguba bangod sa mabaskong nga hangin kag dalagkong nga balod. Samtang 13 sa 18 ka banwa sa Antique apektado sang baha kag landslide. Masobra 2,000 ka individual ginpang bakwit sa Negros Occidental. Pila ka kalsada hindi gyapon maagyan bangod sang baha. 8,000 pesos nga benta sa isa ka tiyangge sa San Miguel, Iloilo ginkawat sang duha ka lalaki. Pagpangawat, nahuli ka. SUV ginbungwa ng railings ng footwalk sa Guasang San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Driver kag upod sini pilason. Kag mga senior citizen nagmarjoret suksok ang ila Sangre Alena-inspired costumes sa Ibahay, Aklan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka mga pamalay sa coastal areas ng syudad sa Iloilo naguba bangod sa mamadlos nga hangin kag dalagkong nga balod. Samtang masobra 1,700 ka individual ginpang evacuate bangod sang baha kag landslide sa Antique. Si John Sala nakatutok live sa Parola Wharf, Iloilo City. John? Jared, padayon nga naka-alerto ang Office of the Civil Defense 6 kaupod ang mga local DRRMO sa Bugos ka Western Visayas sa padayon nga epekto sang malaing nga tiyempo. Naabtan sa news team si Nanay Salvacion yung nagkakayo sang ilang balay diri sa Barangay Ortiz, Iloilo City. Naguba ang parte sang balay sini bangod sa mamadlos nga hangin. Mo lang yung pakayo ko kay nagtakyap tong senyo sa babaw. Si Tatay Narciso nagabantay sa posible mga dalagko nga kahoy nga maanod sa ilang lugar. Delikado ini bangod posible nga magbunggo sa haligi sang mga balay. Medyo ka panilag naman lang subong kami kay tawag sang bulo-balot sa amon. Madto sa gitabi ang hangin. May plano pa kuntani nga magpalabod si Tatay Ala na gud mamunir. Apang bangod sa mabasko nga hampak sang balod, wala na ini nagpasimpalad. Delikado sa amon baruto. Tapos kung gusto namon mamunet, dire na lang kami sa kilid. Normal na ang ining sitwasyon sa mga residente diri sa Barangay Ortiz City proper kung maghabagat o kung may bagyo. Apang wala sila nagapakampante kag nagaaligmat sa gihapon in kaso nga kinahanglan na mag-evacuate. Diri sa Barangay San Juan Molo, naka-alerto man ang mga barangay tanod sa baybay agud mamonitor ang sitwasyon. Suno sa Pag-asa Iloilo, nagapabilin sa red rainfall level ang Antique, samtang orange level naman ang nabilin nga bahin sa Western Visayas. Sa subong sa aton, ang wala man direktang epekto, no? Ang ini nga bagyo diri sa aton sa Western Visayas kay medyo taas-taas naman ang bagyo eh. Ang southwest monsoon lang gid ang aton nga balantayan, no? Muna siyang magadala sang mga pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Hugot naman ang monitoring sang Office of the Civil Defense 6 sa Bugos ka Western Visayas. Ang aton nga mga local DRIMOs naka-standby man no, ongoing monitoring. In fact, we have established virtual EOC, nakalink kita sa aton nga mga local DRIMOs for any updates. Sa datos sa DSWD6, 188 ka mga barangay halin sa 30 ka mga LGU ang apektado sang malain nga tiyempo. 8,921 ka mga pamilyang apektado o kung 31,251 ka mga individual. 7 ka mga pamalayang totally damaged samtang 107 naman ang partially damaged. Sa probinsya sa Antique amat-amat nagit panghawanan ng mga dalanon nga hindi maagyan sang salakyan kahapon. Ang baha sa coastal areas matapos nagluntad ang mamunog nga ulan, amat-amat naman nga nag-subside. Suno sa PDRRMO, nagilabot sa 543 ka mga pamilyang ginabugusan sa 1,767 ka mga individual ang pang evacuate. Ang mga iniyang lunsay nag-aistar sa mga lugar nga may baha kag landslide. 13 naman sa 18 ka mga banwa ang apektado. Para na sila sa pag-inakop ng mga local government units
probably medyo madugayan man yung pag-repair sa ilang mga balay nila. Samtang padayon pa ginapangita sa day Alan Zona kag Leonardo Alobog, lunsay 30 anyos matapos ginpahayag nga ginaanod sa suba sa barangay Bakalan, Sebastian Antique. Panawagan gali ako kung sino makakita kag kung may tao nga nagalutaw-lutaw kaya nga akan bugto na anod bising asa kaya ginapangita pa namon. Pinapagita pa natin dyan, no? Nag-advise na kita sa ating mga local government units nga sa coastal area nga basi nga may makita sa mga katawan ipamahalang ganda sa ating operation center kaya basi ako dyan ang mga naduga no, sa Chibaste. Jert, nagapabili naman niya kansilado ang biyahe sa mga fiberglass boats sa halindire sa Parola Wharf padulong sa banwasang Buena Vista kag sa Jordan sa probinsya sang Guimaras. Subong man ang biyahe sa mga sakayan halin sa Cebu na Guimaras padulong sa Pulupandan, Negros Occidental. Jert? Madamo gin nga salamat John Sala kag halong kamudera. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. Masobra 2,000 ka individual. Ginpang bakwit. Bangon sa pagbaha sa pinakalugar sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang sa Bacolod City naman, mga kapuso, makusog nga hangin kag matagas nga balod. Ginkabalakan sa mga residente sa coastal barangays. Sa Ilin Pedreso, nakatutok live gikan sa banwasang Pontevedra. Lin, anong latest? Adrian, mga kapuso, padayon nga nagaka-eksperyensyahan sa pila ka bahin sa Negros Occidental ang pag-ulan. Gani ang mga pumuluyo, ginapa-alerto ilabi na ang mga nag-iistar malapit sa mga suba. Kinahanglan pa nga magsakay sa truck sa mga residente sa Hacienda Nalipay sa Barangay 5 sa Banwasang Isabela kay Inas ang aga. Inibangod nga hindi malabyan ang dalan sa magagmay nga salakyan bangod sang baha tugas ang epekto sang habagata. Inimal ng sitwasyon malapit sa Taytay sa Barangay San Vicente sa Banwasang Binalbagan kay Inas ang aga. Sunod sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 8 ka LGU sa probinsya ang apektado sang pagbaha. Mas sobra 200 ka individual o kung kapin 600 ka mga pamilya ang ginpang evacuate. Talara gid sa gihapon ang moderate to heavy rains man kag actually ang forecast man ni Pag-asa sa aton is until this day July 18 maka-experience gid kita sa gihapon sang 100 to 200 millimeters of accumulated rains hasta pagitbuas. Halos hindi naman makita ang mga balay nga ini sa kilid sang Ilog Hilabangan River sa Barangay Kamugaw, Kabangkalan City matapos mag-awas ang tubig sa suba. Nagpatigayon na sa rescue operation ng LGU sa apektado nga mga residente. Nagaaligmat naman ang mga residente nga nag-i-star malapit sa Bago River sa Bago City bangod sa padayon nga pag-ulan. Humanin pa kagabi, padayon ang pagmonitor sa mga residente nga nag-i-star diri sa kilid sang suba sa may Bago City. Ini na ang sitwasyon sang tubig bangod sa pagbubo sang makusog nga ulan. Hindi pa manipakta ng inyo nga machimpos mo nga sige pa ulan. Siguro gini maawas gini. Nagaaligmat man ang mga residente sa coastal area sa Barangay Banago, Bacolod City. Wala kami tulog. Tuod? Oo, hindi kami katulog kay gabagabus ang hangin. Wala pa ka mo nang naanad sa sininga sitwasyon. Anad naman siyempre maandam kagidjay kay di mo man napaktan. Mga atopla naman sige ga tukal-tukal balati siyempre kami gabantay kami kung anong matabo. Samtang wala na pungga ng mga magagmay nga mga manugpangisda nga magpalawod kangay ni JR. Budlay dagko balodano. Dagko balod pertingangin ti antos-antos lang anay Ginsapol na sa Bacolod City LGU ang mga ahensya sa gobyerno kag stakeholders agud mapangitaan sang solusyon ang masaming pagbaha-baha sa syudad. Adrian, diri naman sa banwasang Pontevedra, hindi magnubo sa 5 ka mga barangay ang apektado sang pagbaha. Hindi naman maagyan sang mga magagmay nga mga salakyan ang pila ka mga dalanon matapos mag-awas ang baha. Adrian? Maraming salamat kag halong Irene Pedreso. Mga kapuso Tiangge sa San Miguel, Iloilo, ginkawatan sang 2 ka lalaki. Insidente na hulikam.
Si Julius Bilacaol nakatuto. Makita sa sining nga CCTV video ang isa ka lalaki nga nagatid-tiid sa sulod sa isa ka tiyangge. Sa isa pagid kabahin sang tiyangge, may isa man ka lalaki. May mga tion nga nagalibot-libot pa ang duha sa sulod. Ang duha ang ginatudlo nagkawat sang 8,000 pesos nga benta sa mga tiyangge. Pasado alas 2 sang Huwebes ang kaagahon, July 17, sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Ginguba sa mga sospek ang dingding sa comfort room sang tiyangge kag ang puwertahan sa mayor nga porsyon sini para makasulod. Sa kinaandan, sa tiyangge nagatulog ang tag-iya sini. Apang sadto nga tion, wala dito sang tawo tungod may nahamyang nga himata sang tag-iya sa ilabalay. Ang nagpahibalo pa sa iya sa sitwasyon, ang iya anak nga dito sa abroad, nga nakamonitor sa hitabo online. Yung katuan naman diri, upod ang mga tao nga naga-milasyon. Tayo pag-abot naman diri, wala na. Sa pagpangusisa sa San Miguel Police, nakilala ang duha nga sanday alias Jan kag alias Renz. Lunsayara sa legal nga pangidaron kag mga tumandok man sang lugar. Wala man kuno ang mga ini sa malain nga record sa barangay. Apang hindi nasa karon matultulan sa kapulisan kundi ina ang mga ini. Sunod sa ato nga mga nakakilala sila, talagsa na lang sila kapulit ni sa ilang mapamalay kat dito sila permi katambay sa may city. Ginapanganda na subong sa kapulisan ang mga dokumento kag ebidensya para mapasakaan sang reklamo ang mga sospek. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahay ng ilang mga himata, apang wala sa nakahatag sang pahayag. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Wala pa sang pinal nga petsa sa pag-abot sa pungsod sa bangkay. Sang nagrense OFW nga si Lea Mosquera nga nasamaran kag napatay tugas ang kinagamo sa Israel. Apisar nagtaliwan na tagaan sang pasidungog si Lea pag-abot sini sa pungsod sunod sa tagpamuno sang OWA Region 6. Ginakabig nga mabinuligon sa Filipino community ang 49 anyos sa caregiver Santo Uman sa impormasyon gikan sa Embahada sa Pilipinas sa Tel Aviv, Israel. Sa social media post ng Embahada, makita nga nakigsapol sa uto ni Mosquera nga si May Joy, si Ambassador Eileen Menjola, agud maalalayan sa pagproseso sa bangkay ni Lea. Nasamaran si Lea sa paglupok sa isa ka Iranian missile sa Hunyo 15 sa Revhut, Israel. Gindala pa ini sa Shamir Medical Center kung sa diin siya ginpaidalom sa pila ka surgeries. Naglawig ini sa pila ka semana sa ICU sa medical facility, tubtob ginbawian kabuhi. Tanan nga assistance nga pwede naton mahatag sa pamilya, ginahatag naton. We were able to assist the family sa pag-process sa mga documents nga kinahanglan. As soon as may schedule ang pag-aabot sa bangkay, we will inform the family. Mga kapusolinibo ka job seekers nagdagsa sa mega job fair sa Iloilo Provincial Government. Pila ka aplikante na hire on the spot. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagbatas ang kaguto kag malaba nga pila ang Iloy nga si Sheila May. Handom sini nga makakita sang obra sa mga opisina. Anay sales personnel ini kag 3 na katuig nga wala sang trabaho matapos magbata. Financially, hindi ko stable. So, kailangan ko gid mag-work kay may family na ako nga gina-build. Isa man sa hindi magnubo sa 1,600 ka mga aplikante ang tumadok sang kapis nga si Mac Alfrich. Criminology graduate ini kag board passer pa. Handom gid sini nga mangin pulis. Kay since bata po ko sir is one of my ambitions sir. Nga maka-serve sa service kag makabulig sa mga people. Malapit 12,000 ka job vacancies ang gintanyag sa Mega Job Fair sang Iloilo Provincial Government nga ginpatigayon sang Public Employment Service Office. We are so happy gid no kay ang amon nga effort, ang amon nga pagpanikasog nagbunga gid. 87 ka mga kumpanya ang aktual nga pumalasakop sa job fair. 15 sa mga ini ang nagtanyag sang trabaho abroad. Nagapanguna sa mga destinasyon ang Estados Unidos, Japan, Australia, kag New Zealand. Nurses ang kalabanan sa mga ginapangita. Sa biyag sa nagakatabo sa Middle East, hindi naman siniapektado ang recruitment activity. Ang aton nga mga job seekers actually ginatanaw man nila ang country of deployment and of course kung balaan nila nga may in crisis situation, why man sila nag-a-apply. Nagapanguna naman sa mga lokal nga industriya nga nagapangita sang trabahador ang mga hotel, manufacturing kag health sector. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.
on GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, padayon ang paggios ang Bagyo Crising palapit sa Northern Luzon kung saan iniginalauman nga maglandfall. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa Signal number 2 sa Batanes, Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Northern kag Central portions sang Abra, Eastern portions ng Mountain Province, Eastern portions ng Ifugao, Ilocos Norte kag Northern portions ng Ilocos Sur. Ulihin nga nasiplatan ng sentro ng Bagyo Crising, 135 East-Northeast ang Tuguegarao City. Subong nga hapon o kon sa gabi, posible nga maglandfall ang bagyo sa mainland Cagayan o kon sa Babuyan Islands. Padayon nga papaskugon sa bagyo ang habagat, gani mangin maulan man sa iban pang abahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, mataas gihapon ang tsansa sang ulan sa Western Visayas, lakip na ang Panay Island kag Negros Island Region. Mabaskog man ang ulan sa pila ka lugar, gani mataas ang posibilidad sang baha o kon landslide. Maghalong ka mangin alerto mga kapuso. Sa Bacolod City mga kapuso, railings sang footwalk sa tubang mismo sang San Sebastian Cathedral ginbungguan sa SUV. Driver kag upod sinipilason. Yaring balita nga aton gintutukan. Pilason ang driver sang SUV nga si alias Adrian, 30 anyos, sigang upod siningi si alias Hana, 30 anyos, matapos ginbungguan sang ginasakyan nga SUV ang railing sa footwalk sa tubang sang San Sebastian Cathedral kaina sang Kaagahon. Sunod sa kapulisan, nagikan sa Barangay Villamonte kag Badulong sa Barangay 36 ang mga sakay sang SUV. Daw nagahinaway, which is nga naginagaway base sang manubela kag may insigida nga pagdasig sa salakyan kag way na nakontrol. Ang babae, after the incident, gin-rescue man to siya. May mga minor injury to. Lunsay, hilway na sa katalagman ang duha nga gilayon gindala sa ospital. Makabig man nga mirakulo nga wala maulami sa aksidente ang 70 anyos nga si Lola Violi. Nagatulog ini sa footwalk sa natabo ang aksidente. Kibot ko nga nagkaraga aktaran. Ate, nagwa na ko yan kay base pasunog. Okay lang ko. Igabayan ako ni Lord. Mirakulo, gid aga patigig ko. Kay Dogin Bliss kisa ni Jesus. Kay Dogin naboy sila. Tapos ara sa dalawang wala gid sa na ano. Gitinguhan sa GMA Regional TV nga makuhaan sa bahay ng driver apang wala ini naghatag sa pahaya. Nakuha na ang salakyan sa lugar kag ginahulat pa kung anong desisyon sang Diocese of Bacolod kag LGU angot sa naguba nga railings sa atubang sang Cathedral. Opo, kay Roel Bangoy, Adrian Prietos, One Western Visayas. Arestado sa buy-bust operation ang 35 anyos nga lalaki sa Barangay Mansaya, Lapuz. Ginkilala ang suspect kay alias Nene, residente sa Barangay Nabitazan, La Paz, kag ginakabig high-value individual. Na-recover ang 19 ka plastic sachet sa suspected shabu nga nagabugat sa 60 grams nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Arestado man ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Dalipe, Lemeray, Iloilo. Ginkilala ang arestado kay alias Bongbong, 47 anyos, isa ka mangunguma. Residente sa Barangay Dapdapan, Lemeray, kag temporaryo nga nagatinir sa NHA pabahay sa Barangay Dalipe. Nakuha sa iya paginakop ang ginabanta 50 grams ang ginapatian shabu nga may balor nga 340,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sang mga nagkaladakpan. Pilason ang duha sa tatlo ka magpakaisa matapos maglabuanay sa Barangay Mansablay, Isabela. Santos investigasyon sa Isabela Police antes ang pagpanglabo. Upod pa nga nag-inom-inom ang magpakaisa nga Sanday alias Ben, 40 anyos, alias Joe, 36 anyos, kag alias Abel, 34 anyos. Ginpahayag nga mangod sa kahulugbon, nagbaisanay ang mga ini. Una, gilabo ni alias Ben ang pakaisa nga si Abel sa ulo. Sa nakita ni Joe nga gilabo si Abel, nagkuha man ini isang bolo kag gilabo sa tuong abaga si Ben. Gindapatan sang pagbulong ang mga napilasan. Nag-aregluhaning na ang mga magpakaisa suno sa kapulisan.
Mga kapuso, isa ka pulis nakaangkon sa second-degree burns matapos makatandog sa live wire ang antena sa iya handheld radio. Samtang sa Banwa sa Hinubaan, 2 ka persona patay matapos makuryente. Si John Sala nakatuto. Nagapabilin pa sa ospital ang isa ka staff sergeant matapos na kuryente sa nagpatigayon sa communication exercise sa barangay Tularocan, Mina, Iloilo, Hulyo 16, alas 8 sa aga. Suno sa Mina Police Station, naga-border control sa boundaries ang barangay Tularocan, Mina kag Tularocan, Haniway ang mga pulis sang natabo ang insidente. Gingamit siniyang iya handheld radio apang wala sang signal, gani ginbutangan niya ini sang antena. Buti lang nagdukok ang live wire, mga pila na meters away siya. Pagdukok niya, siguro na nakuha ng antena sa radio, nakasustain siya sa sang second degree burn sa may walang kamot kag sa may liog. Nagapabilin pa sa ospital ang pulis nga hilway na sa katalagman. Samtang ginbawian sa kabuhisan ni alias Journalyn, 36 anyos, kag alias Florante, 40 anyos, matapos makuryente sa Purok Daisy, Barangay Talakagay, Hinubaan. Suno sa kapulisan, wala sang ideya si alias Journalyn nga nakatapik sa live wire ang alambre nga iya ginhalayan sa mga bayo. Nagtuyo si alias Florante nga salbaron si alias Journalyn, rason nga pareho sila nga nakuryente. Paghalay niya sang iya nalay, away sa kabalo nga ang iya halayan gali nakatabik na sa kuryente sa open wire. John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, proyekto nga ginatudlo gintunaan sa madalom nga baha sa 5 ka barangay sa haros ang weekend. Ginbisitahan sang Regional Director sa DPWH. Si Julius Bilacaol nakatutok. Tagahawak nga tubig ang nagsulod sa balay ng Daymanong Roger sa nakaligad nga Biyernes ang gabi. Apang bango duha ka panalga ng ilabalay. Sa ibabaw na lang sila nagtiner. Sabado sa nga aga na sang nahubasan tubig. Why, iti kailangan alam man nga mahalin pagkat ka sa barangay hall nga dalo man tubig. Sa Daymanong Roger ang kabahin sa madamo nga pamilya nagikan sa mga barangay sang Tagbak, Kamalig, Lanit, Buntatala kag Balantang sa Haro nga naapektuhan sang pagbaha. Isa sa mga gintudlo nga kabangdanan sini ang proyekto nga bike lane sa creek nga yara lang sa tupad sang Yabalay. Kahapon, nagatubangay sa Iloilo City Mayor Raisa Dranias kag DPWH Regional Director Joey Limpenko para istoryahan ang problema. Pagkatapos ini, gilayon nga nagpatigayon sa inspeksyon ang direktor sa proyekto. Suno sa source ang news team nga nakaupod, na desisyonan nga magpatigayon sang clearing kag palaparon ng portion sang creek nga nagasugpon sa proyekto. Butang nga ginalauman ni Manong Roger nga mangin sabat sa ila problema. Kung pwede lang tanin, hindi man taman ka magantos lang pumuluyo sa dre. Isa man sa mga nadiskusyonan sa meeting ang kakulang sa koordinasyon sang DPWH ICDEO sa idalom ni Engineer Roy Pacanan sa Iloilo City Government sa mga proyekto nga ginapatuman sini. Lakip na ang ginapatigayon sa creek. Dito gid site ni RD nga dapat may proper coordination. So after sad to, muno man ni RD sa kay Mayor Raisa nga after sa ila meeting, padalaan niya sang sulat ang Iloilo City District Engineering Office. Gintinguhaan sa news team nga makuhaan sa reaksyon si Director Limpenko apang masako ini. Si Engineer Pacanan, may conference man. Apang ginpahayag sang staff sini nga wala pa sila sa nabaton nga sulat nagikan sa regional office. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. DSSD Bacolod City nakamonitor sa mga sobra shin ka individual nga nagaliho-liho sa dalanon. Lapsag, gin-rescue. Yaring balita nga itong gintutukan. Sang tinalikdan niya Pebrero, ulihingan ng rescue sa mga nagaliho-liho sa dalanon ang DSSD. Matapos ang 5 kabulan, talalupang doon nga may pilagihapon nga nagababilin sa mga dalanon. Suno sa DSSD, masobra shin ka individual ang ulihi nga na-monitor sa syudad. Ang pamilya di Ases, aminado nga lakip sila sa mga ginpang-rescue sa Pebrero. Apang nagbalik sa dalan, bawod kuno sa kabudlay sa pabuhi sa barangay Villamonte. Upod sa mga na-rescue ang lapsang sining nga lalaki, kag 8 pa kamang kabataan sa do. Dagi kami na ikatulog na sa una, sarya, malima na may kapag sa December, tinulugay da. Kaya wala kami gisuga. Kilayon man nga ginbalik ang lapsag sa Iloy. Apang sa ulihi nga rescue operation, liwat nga ginkuha ang lapsag matapos makita nga nagamasakit ini.
check up ta siya, go through tagid siya sa medical examination. Pag ito nabalaan nga may health condition man because sang too much exposure sa street siya gatulog na gina-provide ang iyang needs. Iga-assess pa sang DSSD kung saan sarang nga ibalik ang bata sa Iloy. Gusto ko yung bawal ko yung bata ko. Kaya kay gusto ko kompleto bata ko tanan mo. Bisan kapigado basta kompleto lang bata ko ya serya. Nagpasalig ng DSSD nga yara sa maayo kahimtangan ang bata. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, lauman nga magasaka ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Base sa datos sang oil industry sources, posible nga maglabot sa masobra sa 70 sentimos ang saka sa presyo sang kada litro sang diesel. Kapin 50 sentimos naman ang iga saka sa presyo sang gasolina kag kerosene. Iga patuman sang oil companies ang saka sa presyo sa gatong sa Martes, July 22. Mapuso ginpusuan naman sa netizens ang pandar sang senior citizens sa Ibahay, Aklan. Hindi basta-bastang ila performance sa ginpakita samtang naga-Marjoret ha. Liyag kuno nanday lola ang ipakita nga carry pa nila nga magsaot sa piyak sang ila edad. Siyempre, wala man sila napapierde sa OOTD, bangod ang ila soksok baw, Sangre Alena inspired costumes. Samtang yari mga balantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa pagkitanay ni Flamara kag Imaw, ano bilang bag-o nga revelasyon? Subong nga nagwa na ang gahom ni Tera. Magamit bala niya ini para proteheran ang iya pamilya? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan. Ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.